Good morning! So dahil wala na naman nga akong magawa sa buhay, kaya eto, back to vlogging na naman kasi nga medyo nakakaramdam na naman ako ng inip dito sa bahay. Ngayong araw nga pala ay 11 AM na ako nagising. So pagkagising ko nga ay nagsalang ako agad ng mga labahin. So nilaban ko na nga yung mga kortina ko dito sa apartment kasi nga medyo matagal ko na rin yung hindi mga nalalabhan. So after nga nito ay pupunta na ako ng supermarket para mamili ng mga ipansasahog ko sa aking lulutuing isda. At dahil wala na rin nga akong tubig na maiinuman, so dinala ko na rin nga itong mga empty bottles ko at para makapag-refill na rin ako ng tubig doon. So ito nga pala ay bibilin mo yung bote tapos bibili ka ng card para makapag-refill ka doon sa supermarket na pinamimilihan ko. Yung 3 galon nga na to ay nakakasya na sa akin sa loob ng 1 linggo. Minsan nga sobra pa kasi naman minsan sa company na ako umiinom dahil meron naman doon refilling station. Kaya lang syempre nakakahiya naman kung itong mga galon yung dadalhin ko doon. 3 liters naman yung laman ng bawat 1 galon kaya naman siguradong magkakasya na ito sa akin sa loob ng 1 linggo. Konti nga lang yung pinamili ko kasi meron pa naman ako mga grocery at mga ibang supply dito. So bimili nga lang ako dito ng takip ng toothbrush kasi dito sa Japan walang takip yung mga toothbrush dito. Tapos bimili rin ako ng sponge kasi nga weekly nagpapalit ako ng sponge. So isang horenso nga lang pala or yung spinach yung binili ko para dun sa aking isda. Gusto ko pa sanang bumili ng ibang sahog kaya lang nagtitipid ako kaya ito na lang yung binili ko kaya hindi ko na rin siya masyadong lalagyan ng iba pang mga gulay. So ganun pa rin naman yun, malasa pa rin naman. So ayan na nga at mag-start na ako magluto at naghiwa na ako ng mga sibuyas, bawang at luya para naman hindi malansa yung aking lulutuin. So ginisa-gisa ko lang nga yan. Hindi ko nga alam kung tama itong mga pinagagagawa kong luto kasi hindi naman ako masyadong nagluluto talaga. Pero kagabi, nanood naman ako sa YouTube kung paano magluto. So, iba-iba naman yung way nila doon. So, gumawa na lang din ako ng sarili kong way. So, ewan ko kung ganito yung sa inyo. Pero, sa napanood ko, may mga ganito at meron din namang iba. So, kanya-kanya lang tayo. Yung isda ko nga pala dyan, nilagyan ko na rin ng konting asin para naman bago ko ilagay dito ay medyo may lasa na. So gusto ko nga dito ay yung medyo parang piprituhin. Pero ayoko rin naman talaga yung pritong-prito kasi nga nag-iiwas nga ako sa mga pagkaing masyadong mamantika. Ayan, so after ilang minuto nga ay naluto na rin ng aking isda. So tinikman ko nga at masarap nga siya. So madalang nga lang ako magluto ng ginataang isda. So gusto ko naman siya parang mauulit pa. Pagkatapos ko nga magluto ay ikinabit ko na itong mga kortina ko na nilabahan kahapon. Ito yung mga kahapon tapos yung kulay pink yun yung nilaban ko ngayon. So natuyo naman na siya kasi mainit naman kanina. Yung mga kortina nga pala dito sa Japan ay ginagamitan ng hook. Hook nga ba tawag doon? Basta hindi katulad siya sa atin. Pero nakita ko meron na rin ganyan sa Pilipinas. So kaya lang pinapasadya. Pero dito ganyan talaga yung mga kortina nila. Naka-hook sila. So medyo struggle nga sa pagkakabit. Pero ayan, carry lang. Medyo nakakangalay nga lang kasi minsan ayaw talagang pumasok dun sa pinakasuutan niya. Ewan ko ba? Yung kortina ko nga na ginagamit na yan ay matagal ko na yan nabili. Nung trainee pa ako nung binili ko siya. So, dito nga pala sa Japan may kamahalan yung mga ganyang kortina. Gusto ko nga sana mag-uwi niyan kaya lang hindi naman ganyan yung style nung kortina doon sa atin sa Pilipinas. So, kung meron mang mga ganyan, ipapasadya mo pa talaga. Ayan, at after ko nga maikabit yung mga kortina ko, ay kinuha ko naman itong mga sinampay ko. So, kailangan ko na nga rin siyang tiklupin kasi nga kahapon ko pa siya nilaban. Bale, 2 days na nga ito dito sa may sampayan. At sa mga gawaing bahay nga, ito yung talagang pinakaayaw kong ginagawa yung magtiklop ng damit. Hindi ko nga alam kung bakit, pero basta lagi akong tinatamad kapag ito na yung gagawin ko. So, kalimitan yung mga tiklupin ko dito sa bahay ay nagtambak-tambak dito sa higaan. Pero dahil may video nga ngayon, kaya ayan, so sinipag naman si Inday. Ayan, so ganito nga yung buhay namin dito sa abroad. Kahit tapos na yung trabaho namin sa company ay hindi pa rin matatapos-tapos yung mga gagawin sa bahay. So kami rin yung gagawa nun dahil kami ay mag-isa lang dito.